Mahigit isang taon nagtiis si G sa malupit niyang amo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na siya ay naisalba. Actually, nung nagkaroon kami ng problema ng employer ko, sana tatakas ako. Kaya lang dahil nga holiday noon, wala talaga. Tapos kinokontak ko yung embassy doon, walang sumasagot. Tapos kahit napuntahan ako ng DFA doon, sabi nila antay ka lang, antay. Hanggang sa ganun ang nangyari, nagtagal na nagtagal. So nung yung CATWAP, yung Coalition Against Trafficking in Women, tinawagan nila punta sila ng consulate dito ng Syria, yung ambassador ng Syria. So, tinawagan, siya na mismo na ipag-communicate dun sa agent ko. Hanggang sa bumaba yung kinuha niya, yung ano na lang, pamasahe ko papunta dito. Yun na lang yung binayaran sa DFA. Tapos yun, nakauwi na ako nung last July 2007. Human trafficking ang nangyari kay G. Ito ang pagdi-recruit, pagbiyahe at pagtanggap ng isang tao o grupo ng mga tao sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa at anumang paraan. Mahigit isang taon nagtiis si G sa malupit niyang amo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na siya ay naisalba. Actually, nung nagkaroon kami ng problema ng employer ko, sana tatakas ako. Kaya lang dahil nga holiday noon, wala talaga. Tapos kinokontak ko yung embassy doon, walang sumasagot. Tapos kahit napuntahan ako ng DFA doon, sabi nila antay ka lang, antay. Hanggang sa ganun ang nangyari, nagtagal na nagtagal. So nung yung CATWAP, yung Coalition Against Trafficking in Women, tinawagan nila punta sila ng consulate dito ng Syria, yung ambassador ng Syria. So, tinawagan, siya na mismo na ipag-communicate dun sa agent ko. Hanggang sa bumaba yung kinuha niya, yung ano na lang, pamasahe ko papunta dito. Yun na lang yung binayaran sa DFA. Tapos yun, nakauwi na ako nung last July 2007. Human trafficking ang nangyari kay G. Ito ang pagdi-recruit, pagbiyahe at pagtanggap ng isang tao o grupo ng mga tao sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa at anumang paraan ng pandaraya, panloloko at panunuhol. Napag-alaman namin na maraming mga NGOs ang nagbibigay ng panibagong simula sa mga dating biktima ng human trafficking. Binibigyan sila ng counseling session, pwedeng one-on-one or group counseling. And then, meron din mga ginagawang group dynamics para sa kanila. Kumustahan session, life skills training. And then, yung pinakabago namin, yung sa Step Up, in partnership with Microsoft. So, tinuturuan sila on computer. At least, pag natuto sila doon, computer literacy, meron silang certificate na pwede nila maging option paglabas nila dito sa center na hindi lang pagiging kasambahay or yung mas iba pa na mas delikadong trabaho yung papasukin nila. Si G ay larawan lamang ng isang Pinay na naghahangad ng simpleng buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay ipinagkait sa kanya ng mga mapansamantalang kapwa na siya na ring naglapit sa kanya sa kapahamakan. Nagpipray lang talaga. Kasi yun na yung, siyempre, minsan, alam mo yung gusto mo nang mawalan ka, gusto mo nang give up, pero nandun pa rin yung hope. Kasi dun sa experience ko na yun, at least natuto ako. Natuto akong lumaban. So, nagiging patient ako na dati wala ako nun. So, parang okay na rin sa akin yun kasi at least natuto naman ako sa buhay. Tsaka, naging strong ako. Siguro sa ngayon, hindi pa talaga kasi gusto ko pang magpatuloy sa pag-aaral ko. Pero, siguro kung aalis ako para mag-work, hindi na rin. Mas gugustuhin mo na lang na ipakasabili? Oo, kung may maganda naman akong work dito sa Pilipinas, bakit pa ako mag-abroad? Yung mga standards may kasabihan nga company, hindi ko na ang Pilipino habang nahihirapan, lalong tumatapang.
Ito ang pinatunayan ni na Aleha at G. The fact that I stayed here for like 10 years now is an achievement in itself. I don't really consider myself as a very successful professional. Pero I'm contented with what I'm doing. I am happy with my work and alam ko na nakakatulong ako sa family ko, which was the number one objective for me to pursue a career outside the province. Hindi naman maikakailang porsigido si Aleha makamit ang kanyang mga pangarap. Ngayon, siya ay muling nag-aaral ng kanyang master sa UP. Sa kasalukuyan ay wala siyang balak bumalik ng probinsya o di kaya ay umalis ng bansa. For the next 5 years, wala. So far, wala kasi I have my job here, I have my network here, so I think sa ngayon wala pang opportunity for me there unless mag-put up ako ng sariling business, which kung ako lang, hindi ko pa kakayanin. Umuwi lang ako pag kailangan. Actually, that's a question I've been asked for so many times by colleagues, by many people. And I always said no because I don't see myself working in another country for another breed of people. Maybe leave the country for a tour or something, pero for the next 5 years, no, I don't have any plan to work abroad. It keeps me rooted. Of course, my kins, my family, my relatives, my loved ones, my friends, I don't see myself forging ties with foreigners. Ang mga kagaya ni na Aleha at G ay ilan lamang sa mga Pilipinong pilit nakikipagsapalaran sa lugar na hindi nila kinagisnan. Mahahaba ang pasensya at di iniinda ang pagiging malayo sa sariling pamilya. Mga sakripisyong hindi kakayanin ng iba. Kaya naman sa ganitong paraan, sila ay nararapat lamang tawaging mga makabagong Gabriela.